Yan, Bartolina kayo ngayon. Titigas ng ulo nyo, di ba? Ayaw nyo magsipasok. Ayan sila, 5. Yan. Binartolina ko na muna mga kalapatids dahil wait lang, malabo camera. Kung di natin gagawin yan, makapagpauwi man tayo sa karera ng sobrang layo. Pero kung di sila susunod sa atin, na matuto silang pumasok agad dito sa loob natin, wala din. So yan, kakontrolin natin sila. Ayan sila, oh, yan, 5 na yan. Matitigas na ulo niyan, di pwedeng ganyan kasi mga kalapatids. Good morning sa inyo mga kalapatids. Ayan, kahapon binartolina natin yung 5 na young bird natin. Itong puti, yung brown, yung 2 white flight. Yan. Tapos pinaronda natin sila kaninang alas 7. Ngayon nasa loob na sila lahat. Very good. So yun yung tinuturo natin sa kanila, kaya natin sila binartolina mga kalapatids, no? Kasi kung di natin gagawin yun, titigas lang yung ulo nila, tatambay at tatambay sila sa labas. So tinan nyo, alas 8 pa lang ng umaga, nasa loob na sila. Dati naabutan sila ng alas 12, alauna, alas 2 kung kailan nila gustong pumasok. So ngayon, ayan, kumpleto sila dito sa loob. Yan, very good. So ang naging problema natin kung bakit ang tagal nilang pumasok dito sa loob natin is na-overfeed natin sila. Yun yung na-realize ko, na-overfeed natin sila. Kaya dahil kasi may trabaho ako, iniiwanan ko sila ng maraming pagkain kasi takot ako na magutom sila. So anong nangyari pala doon, every time na magpaparonda ako sa kanila, busog sila. So hindi sila papasok dito kahit anong tawag ko, dahil busog nga sila. Kahit nasa labas sila, hindi sila papasok dahil hindi naman nila kailangan ng pagkain, dahil may laman yung butchi nila. So ngayon, konti-kontiin natin yung sistema na ituturo natin sa kanila. So number 1 talaga yung pagkain. Hindi dapat ma-overfeed yung mga kalapati. Yan, konti lang nilagay ko dyan sa patukaan nila. Yung batong styrofoam na to, konti lang nilagay ko, yung sakto lang sa kanila na maubos nila ngayon, para sa susunod nating paronda bukas ay hindi sila masyadong busog. Yan, ulit-ulitin lang din natin yan. Pag tumigas ulit ulo nila, bartolina ulit. Tapos yun lang, paulit-ulit lang hanggang matutunan nilang pumasok agad dito sa loob natin, hindi magtatambay sa labas, para di tayo nakaperservisyon ng ibang tao sa labas. Dahil pag nasa labas yung mga kalapati, ipot yan ng ipot kung saan saan, tambay kung saan saan, mapapahamak pa sila. So kung dito sila lagi, nandyan lang yung mga ipot, madaling linisan, hindi sila pakalat-kalat sa labas. So yun yung tinuturo natin sa kanila, para pagdating ng karera nila, di tayo mahirapan sa pagpapaklak, no? So sunod-sunod lang na sistema na gagawin natin dito sa loob natin. Habang wala pa yung karera ng summer, kailangan maturuan na sila. Pinipilit ko na maturuan sila habang maaga pa, dahil syempre priority natin yung trabaho tsaka yung pamilya natin. Pero kailangan din nila ng oras. So kailangan ng time management talaga dito sa pag-aalaga. Hindi pwedeng may mapabayaan tayo dahil may masasakripisyo, na katulad niyan, nag-aalaga tayo nito,
Gusto nating sumali sa karera, gusto nating manalo, pero kailangan natin ng dobleng effort para dito sa mga alaga natin. So meron tayong, may iba naman ako, meron tayong papisa dito. Ayan o, kita nyo ba? Ayan, yan. Dalawa yan, anak nitong ating blue bar. Tapos itong puti, ayan o, nagaling sa Bayou Pigeon. Itong blue bar nito, ito yung pinakauna-unahan nating kalapate. So susubukan natin. Tapos itong dalawa na to, nilipat ko dati sila dito. Nilipat ko sila dahil nangingitlog sila, pero hindi sila makapaglimlim, baka nai-stress sa lugar, kaya nilipat ko. Tapos ito, hinihintay nating magka-itlog na din yan, magka-pares na yan. Tapos yun lang, kontrolin natin yung pagkain nila. Yan lang yung pinakasolusyon. Gusto ko sana silang lagyan ng plastic sa leeg habang rumoronda. Kaso lang, nagdadalawang isip talaga ako na gawin yun dahil naaawa ko sa kanila. Kasi mga kalapatid, sa pagkakalapate, kung gusto mong maturuan yung kalapate mo na tumino or hindi magtatambay sa labas, isa yun sa ginagawang paraan. Lagyan ng plastic sa ulo o sa leeg pagpaparondahin para hindi sila tumambay. Pero naawa talaga ako kaya di ko ginawa. So ang ginawa ko, Bartolina na lang, tapos control sa pagkain. Gusto lumabas to. Ayaw mo naman rumonda. Ito ayaw rumonda nitong brown na to eh. So lalabas na ako, baka maunahan pa ako nito. Yan, pahinga na ako sa baba, tapos pasok ulit bukas naman. Goodbye.